Let us open our Bible on Proverbs 20, verse 27. Praise the Lord. Praise the Lord. The spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly. Ayan. So, sinasabi po dito, the spirit of a man or of man is a candle. The spirit of man is the candle of the Lord. Search it, all the inward parts of the belly. So, ibig sabihin yan, ang ating spirito o kaluluwa or inner man or spirituality ay isa po itong katulad sa kandila ng Panginoon na kung saan kung ito ay kanyang iilawan, sindihan at iilawan, ito yung magsisearch sa lahat ng inward parts of the belly. Ibig sabihin yan, makikita natin lahat ang ating pagkatao. So tayo po ay hindi maging blind. No? Tayo po ay hindi maging katulad sa bulag or hindi madilim yung ating pagkatao, hindi maliwanag. Importante kasi itong ilaw. Ito kasi yung magliliwanag kahit paman sa ating pagkatao. At kung meron liwanag ang ating pagkatao, maliwanag din ang ating isip. Maliwanag din ang ating desisyon. Maliwanag din ang ating paglakad sa sanglibutang ito. At ika nga ang ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In short, nandito si Lord Jesus Christ sa atin na walang iba ang ilaw. So, ang importante, yung ilaw na yan ay laging nakasindi. Nalala niyo yung utos ni Moses? Ang utos ng Diyos kay Moses sa templo na yung 7 candle stand na merong candlestick. Sinabi doon na kinakailangan ito ay ilagay doon sa Holy of Holiest before the Ark of the Covenant. And this candle must be lighted all the day, all the way. No? Hindi yan papatayin. Lagi yang nakailaw, lagi yang nakasindi. So, ganun din sa buhay natin, ang ating katawan, templo ng Diyos, di ba? Kailangan hindi mawala ng ilaw yan. At itong spirito natin, candle of the Lord yan. Siya yung magbibigay ng ilaw. Basahin natin yan. Psalms 18 verse 28. Praise the Lord. For thou wilt light my candle, the Lord will, my God, will enlighten my darkness. Yes. For thou wilt light my candle. Yan yung spirito natin, iilawan ng Diyos. The Lord my God will enlighten my darkness. So, ibig sabihin yan, dati tayong madilim sa ating pagkatao dahil sa kasalanan natin noon, dahil sa kasalanan din ng ating mga magulang, at tayo lahat ipinanganak na makasalanan. Subalit, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Sinindihan niya ang ating kandila para yung darkness natin liliwanag yan by the power of God, by the grace of God. So, ibig sabihin yan, liliwanag yung ating kadiliman, mawala lahat yung kasalanan, mawash out lahat yun. At yung ating kapahamakan, mawala na rin yun. Yung mga hadlang sa buhay natin, para tulungan, para pagpalain tayo ng Diyos, yung lahat ng hadlang, walain lahat yun. So, kumbaga pa,
nabuksan ang maliwanag na oportunidad sa buhay natin nung tayo po ay sinindihan niya yung ating inner man, yung kandila ng Panginoong Diyos. Na templo kasi ito ng Diyos ang katawan natin. Kailangan yung ilaw na yan. Ngayon, pag sinindihan ito ng Panginoong Diyos, meron tayong kooperasyon. No? Kailangan wag natin niyang walaan ng fuel. Pag sinabing fuel, yan yung kung sasakyan, gasolina or krudo. Kung sa tiyan, pagkain. Kung sa kaluluwa, Word of God. So, kailangan lagi yan. Laging merong laman para hindi mamatay yung ilaw. Basahin natin yan sa 2 Samuel 22 verse 29. Praise the Lord. For thou art my lamp, O Lord, and the Lord will lighten my darkness. Yes. Naalala niyo yung lamp, yung 5 foolish virgins, tsaka yung 5 wise virgins, na meron silang mga lampara, bawat isa sa kanila. Kaso yung 5 na wise, merong langis. Yun namang 5 na mga mangmang, walang langis. So pag sindi, agad-agad napatay yung 5 na foolish virgins, yung 5 na wise, tuloy yung ilaw kasi may fuel. Hanggang nakarating sila doon sa kanilang pagsalubong sa bride o sa groom. Hanggang nakapasok sila. Yun namang 5 foolish, wala. Hindi handa. Nakarating sila doon pero tinakwil sila ng Panginoon. So kapag sinabing lamp, may ilaw, kailangan natin ng fuel. No? So paano natin ma-maintain yung fuel na yan? Kasi yung fuel na yan, Word of God. Bakit? Sino ang Word of God? Jesus Christ. Sino si Lord Jesus Christ? He is the Spirit of God. Praise the Lord. Oh, so ibig sabihin yan, wag dapat mawala si Lord Jesus Christ sa isip, sa puso po natin. Siya lang yung magbibigay ng liwanag. Alam mo dito sa Bible, meron ditong nadaanan ba sila, no? Nadaanan nila na tao na nagpapalimos. Kaya minsan pag may nagpapalimos diyan sa traffic light, tapos tiningnan ko, bulag talaga ito. Hindi talaga ako kaya na hindi magbigay kasi kawawa eh. Mahirap yung bulag. Ngayon, si Lord Jesus Christ nakakita ng bulag. Nagtanong siya sa mga disipulo. O yung bang mga disipulo pala ang nagtanong sa kanya. Sabi ng mga disipulo sa kanya, Lord, itong taong ito na bulag, kaya siya ipinanganak na bulag. Dahil kaya siya ay makasalanan o ang kanyang mga magulang ay mga makasalanan. Basahin natin yan. John 9:1 and 2. 1 and 2. John 9:1 and 2. Sige. O, yan muna lang sa Bible. Wala pala. Wala naman daw. Praise the Lord. And Jesus passed by. He saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Yan, yung nakita nila, sabi ng mga disciples kay Lord Jesus, Lord, itong taong ito, kaya bulag na ipinanganak, dahil ba ito'y makasalanan na tao o ang mga magulang niya ang makasalanan? Anong sinabi ni Lord Jesus? Anong sagot ng ating Panginoong Hesukristo? John 9:3 hanggang 5. Sige po. Praise the Lord. Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents,
but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me, while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Ayan, ginawa pala siyang ng Panginoong Diyos, modelo. Ginawa siyang ihimplo ba? Kaya ang sagot ni Lord Jesus Christ, ni ang taong ito nagkasala o kaya ang mga magulang niya. Subalit, para ang gawa ng Panginoong Diyos, mamanifest dyan sa Kanya. Tapos sabi niya, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. So, ibig sabihin yan, walang iba sino itong taong ito para ma-manifest sa kanya ang gawa ng Diyos. Sino ito? Tayo. Pinanganak tayong bulag. Walang liwanag sa ating inner man. Bulag tayo spiritually. Madilim dahil sa ating mga kasalanan. Pero ginawa niya yung modelo na lahat ng tao sa mundo katulad nito para ma-manifest ang gawa ng Diyos sa buhay niya. Anong ginawa ni Lord Jesus? Meron siyang ginawa na something na nilagay sa mata ng bulag. Basahin verse 6 and 7. Praise the Lord. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way, therefore, and washed and came, seeing. Yan, nagdura siya sa ground. Tapos, nung nandoon na yung dura niya sa ground, nabasa, siyempre. Parang minasa niya ba? Naging putik na. Ilagay niya doon sa mata. Siyempre, ikaw na nilagay ng putik sa mata, sambol yun eh. Alangan, hanap ka talaga ng mahugasan mo. So, inutusan siya ngayon ni Lord Jesus and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam. Maghilamos ka doon. Maghugas ka doon sa pool of Siloam, which is interpreted sent. He went his way, therefore, and washed, and came seeing. Ano na siya? Naliwanagan na siya. Praise the Lord. Nakakita na siya. Kaya, nung nakakita na siya, ang lahat ng mga tao nagtaka. Kasi pag bulag ka na beggar, hindi ka pwede hindi makilala dyan. Kasi dinadaanan-daanan ka ng mga tao. Hindi ka na makalimutan. Hindi ka na ma-erase sa isip ng mga tao. So, kilalang-kilala na itong taong ito na since birth bulag, since na nagpapalimos siya, bulag yan. Nakita ngayon. Ang nag-react ngayon, ang mga Parisiyo. Kasi nag-ano na yung mga tao eh. Nagtaka na sila eh. Na it was a miracle. Tapos siguro narinig nila na si Jesus ang gumawa. Ayaw man nila kay Jesus. Anong klaseng ito? Palabas na naman ito. Magpasikat naman yan si Jesus na yan. Pasikat ito. Tawagin yung bulag. Imbestigahin natin kung totoo ba. Halika. Totoo ba talaga na bulag ka na ipinanganak? Sabi naman ng tao, ang alam ko, bulag akong ipinanganak. At ngayon, nakakita na ako. Hindi pa rin maniwala ang mga Parisiyo. Ay, kumplot siguro kayo ni Jesus, kaya nagsasabi ka ng ganyan para kunwari na bulag ka. Tawagin mo yung mga magulang mo. Imbestigahin natin. Tinawag talaga yung mga magulang. Oy, anak niyo ba ito? Opo. Totoo ba na pinanganak niya ito na bulag? Oo, pinanganak namin yung bulag yan. Doon na. Sabi ng mga Parisiyo. Purihin mo ang Diyos. Huwag yung Jesus na yan.
Kasalanan niyan. Yun, na nanindigan na yung bulag. Sabi niya, masama man siya o mabuti. Hindi ko alam. Pero isa ang bagay na laman ko. Once I was blind, but now I see. Ibig sabihin niyan, hindi niya ikinahiya ang gawa ni Kristo sa buhay niya. Naggalit yung mga Pariseo nung sinabi niya na gano'n. Alam mo anong ginawa ng mga Pariseo sa kanya? Kasi Pariseo din yun membro din yun ng simbahan nila Pinalayas talaga nila. Basahin natin. Sige. Verse 34. Praise the Lord. They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and thus thou teach us. And they cast him out. Yan, gi-cast out siya. Tinakwil na siya sa kanilang sinaguga. Ayaw nila na si Jesus ang maparangalan. Ayaw nila na si Lord Jesus Christ ang sasabihin na siya ang nagpagaling. Kaya ganon. So, narinig ni Lord Jesus that he was cast out. Anong ginawa ni Lord Jesus sa kanya? Basa. 35 hanggang 38. Praise the Lord. Jesus heard that they had cast him out, and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God? He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him? And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee. And he said, Lord, I believe. And he worshiped him. Yan ang totoo. Nung itinakwil na siya sa kanyang simbahan, kasi ayaw nilang marinig yung testimony niya. Minsan ganun tayo Pag naliwanagan tayo ni Kristo, which is the Word of God, nabago yung buhay natin. Tinakwil natin yung vices, tinakwil natin yung idolatry, pagsamba ng mga Diyos-Diyusan, tinakwil natin ang lahat ng mga karumaldumal sa paningin ng ating Panginoong Diyos, nabago yung buhay natin. Minsan, pag narinig ito sa ating simbahan noon, ma-offend sila. Ayaw nila. Oy, alis ka nga dito. Puro ka testimony dyan. Baka pati yung mga membro namin dito, madala mo. Ikaw na lang alis dito. Ayun nangyari sa kanya. Ayaw ng mga malalaki dyan sa simbahan nila na makarinig yung iba. Baka makuha. Huwag kang mabahala, itakwil ka. Sino ang magsagop sa iyo? Sino ang sa iyo? Mag-aruga? Si Jesus Christ. Di ba? Nung narinig ni Lord Jesus, tinakwil siya. Hinanap siya ni Lord Jesus. Nung hinanap siya ni Lord Jesus, nasumpungan na siya. Tinanong siya, Do you believe the Son of God? Yes. Maniniwala ako. Saan siya? Para maniwala ako at sasamba ako. Ako ito. Nakausap mo. Ako na ito. Anong sinabi dito? And he believed and worship him. Praise the Lord. So, ito na tayo ngayon. Naniwala na tayo kay Lord Jesus ng tuloy-tuloy. Siya na yung sinasamba natin by the grace of God. Kaya lahat ng mga tao sa sanglibutang ito, liliwanagan ng Diyos yung iyong candle, which is the candle of God, the Spirit of God. Pag yung darkness mo ay lumiwanag na, ano ang gusto ng Diyos? Basa. John, chapter 9:39. Praise the Lord. And Jesus said, For judgment I am come into the world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Yan. Lahat ng tao sa sanglibutang ito, nililiwanagan ng Diyos ang kanyang Espiritu. Pero pag niliwanagan ka na ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan ka mabulag. Yung nakakita ka na, na-enlighten ka na, kailangan kang mabulag. Mabulag sa ano? Sa lahat ng mga kasalanan. Hindi ka na mulat dyan sa
mga kasalanan. Ibig sabihin yan, hindi ka na manggagawa ng kasalanan. Pag ikaw ay niliwanagan na ni Kristo, liwanag ka na. Hindi ka na sa kadiliman. So dapat bulag ka na dyan sa kasalanan. Praise the Lord. Tingnan mo yung tao. Ano ibig sabihin yung putik na nilagay sa mata niya? Ang Diyos gagawa ng paraan sa buhay ng tao. Bigyan ka ng sakit. Para hahanap ka sa Kanya. Bigyan ka ng problema. Para hahanap ka sa Kanya. Yan yung putik. Hahanap ka saan ka maghilamos. Saan ka naman magpunta? Ang sabi ng Diyos, punta ka sa Siloam. Pool of Siloam. Ang ibig sabihin yan, sent. Tingnan mo si Paul. Saan siya namulat nung nabulag siya? Doon sa pinadala ng Diyos, si Ananias. Si Cornelius, saan siya nakagising sa katotohanan? Doon kay Peter. So mayroong pinapadala ang Diyos sa buhay ng tao ng mundong ito para yung spiritual blindness mo at nagbigay ang Diyos sa iyo ng dahilan para hahanap ka saan ka gagaling o saan mas lutas yung problema mo. Doon ka ipadala sa mga sent of God. Kasi kung hindi yan sent of God, hindi malutas yung problema, hindi gagaling yung sakit mo. Pero, malis ka na dyan sa sa iyong dati mong kinalalagyan na hindi naman yan ang pinadala ng Diyos para gagaling ka, para maliwanagan ka. Kailangan din tayong may panindigan. Praise the Lord. Meron tayong panindigan. Tingnan mo yung bulag. Panindigan talaga siya. So, huwag nating ikahiya ang katotohanan. Sabihin talaga natin. Kaya anong sinabi dito sa Bible? Sino man tao tatawag sa Panginoon maliligtas. Basahin natin yan. Last verses. Romans 10:13 hanggang 15. Praise the Lord. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Yan. Lahat may oportunidad tatawag sa Panginoong Diyos para sa kanyang kaligtasan. Paano siya makatawag sa Panginoon kung hindi pa niya pinaniniwalaan? Paano din siya maniniwala kung hindi pa niya ito nalaman at narinig? Paano din siya makikinig kung walang tagapagsalita ng salita ng Diyos? Paano din yung tagapagsalita magsalita o mag-preach maliban siya ay sent? See? Kung hindi ka sent ng ating Panginoong Diyos, wala kang kapangyarihan para ma-enlighten, para gagaling, para mawala yung putik, para makakita yung tao. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Maraming pinapadala ang Diyos. Kaya ganun ka-importante. Pasalamat tayo. Sa buhay ko, ang pinadala ng Diyos si Pastor Samuel Algabre. Doon ako na mulat sa katotohanan. Lahat tayo, meron tayong kasaysayan. Kung sino ang pinadala ng Diyos sa buhay mo para ka mamulat. Magpatuloy tayo sa kamulatan at mabulag na tayo sa kasalanan. Para yung light na yan, hanggang sa pagbalik na yan ni Lord Jesus Christ, nakasindi yan. We are the temple of God. And the spirit of human is the candle of the Lord. And He will lighten our candle so that what is inside of the belly will be searched and all darkness will be enlightened. Mawawala lahat yan. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na dumating tayo sa Kanya, sa Panginoon, para hindi na tayo lalakad sa dilim, miliwanag tayo at tayo hanggang sa Kanyang pagbabalik, patuloy tayong liliwanag. Praise the Lord! Kasi tayo po ang lahat.